As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ikaw ay nariyan. Ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na makapagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Sa bawat panahon, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, yanig di maintindihan.
nais ko ang iyong O Diyos, suriin mo lahat sa buhay ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka. O Diyos, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Lord, tunay ngang ikaw ang hari sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa bawat oras, Lord, ikaw ang hari. Amen! And para po sa kaalamanan ng lahat, ang atin pong mga pastor ay nasa Singapore ngayon. So, umatan po sila ng Asia Conference. Pero, hindi nila tayo iniwan at hindi nila tayo pinabayaan. So, may isang pinagkatiwalaan sila pastor para mag-share ng word and to introduce you para sa magsasalita ngayon at mag-share ng word ni Lord. He got to know the Lord since 2017, and since then, he's been growing strong in his faith. Right now, he has 45 people under his care and mentoring 5 cell leaders. He's one of the unstoppable servant leaders in the church. He always passionate, committed, and ready to serve. Let us all welcome Mr. Von Ryan De La Cruz. Pwede na po tayo umupo. Palakpakan po natin si Lord. Thank you po kay Pastor, kay Pastora, sa mga leaders na nag-serve ngayon. Isang privilege po na makatayo dito sa harap, and alam ko the best is yet to come.
Sila po ngayon ay nasa Singapore pa rin and hanggang ngayon, isama po natin sila sa prayer para sa traveling mercy nila. And meron din silang mga kasamang ibang leaders dun sa church. And alam ko, next time, lahat tayo kasama na sa Singapore. Kung ano yung natapakan ng mga pastors natin, matatapakan din natin. And kung ano yung nalakaran nila, malalakaran din natin. So, before tayo mag-start, pwede ba mag-pray muna tayo para makahinga ako? Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa buhay at kalakasan. Lord, thank you for these people na nandito ngayon. Ikaw yung mag-open ng heart, ng mind ng mga tao na umattend ngayon dito sa church. Naway umuwi kami ng busog spiritually. Meron kaming ma-receive, Lord, hindi lang yung word, kundi yung revelation mo sa life namin. And Lord, kapag nagkaroon kami ng revelation, Lord, magkakaroon ng transformation yung life namin. Open our hearts, our minds, Lord. Ready us to receive your word today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan, grabe. Naalala ko nung nasa Super 8 pa, hindi ko kaya tumayo sa ganito. Yung ganito kadami, kaya sobrang thankful ako kay Pastor, kay Pastora sa pag-guide, tsaka sa pagtulong nila sa akin. Kasi hindi ko... mabilis ako ma-mental block pag nasa harap ng maraming tao. And dahil sa grace ni Lord, nandito po ako ngayon sa harap nyo. And dati sa Super 8, sino dito nakaabot sa Super 8? Sa Super 8 dati, di ba pag nag-one verse doon, meron time na lahatan yung one verse doon. And nung time na lahatan yung one verse doon, na-assign ako doon. Hindi naman ako magaling magsalita sa marami. Tapos, nung nandun na ako naka-assign, siguro hindi palagpas ng 8 or 10 yung BIP doon, pero grabe yung nginig ko, tsaka yung kaba ko. Nung habang nag-one verse ako, sinasharean ko sila kasi may whiteboard pa yun eh. So, hindi naman ako sanay, drawing ko pa yun, yung one verse. Tapos, nung nandun na, sa pagtawid na sa cross, hindi ko na alam paano i-explain. Hindi ko na alam ano yung sasabihin ko. Kaya, nanlalamig na ako noon. Tapos, di ko na ma-open yung mouth ko. Umalis ako sa kalagitnaan ng pag-one verse ko dun sa mga VIP. Tapos, lumapit ako sa isang leader. Sabi ko, ate, hindi ko na talaga kaya. Ikaw na po magtuloy. Kasi, yung pagsasalita sa maraming tao, hindi ko ma-imagine na kaya kong makatayo dito. Talagang si Lord lang yung makakatulong sa atin pag nag-ano tayo dito. Talagang pag nasa church ka, secured yung future mo kasi nade-develop ka. Yung mga mahihiyain, hindi naman makapal yung mukha niya, pero tataas yung confidence nyo pag gumarap at kumausap kayo sa mga tao. And nung time na yon, hindi ko na alam kung paano, pero sinalo ko nung leader na yon. And next na nag-share ako, na na-assign ako, encounter. Basic lang yung pinashare sa akin, parang lang yan, devotion lang. Pero grabe, kinabahan na naman ako, na mental block ako. Tumayo si Pastor, tapos sinalo niya ako sa pag-share ko. And until lagi akong sinasama nila Pastor sa mga labas nila, kapag empower sila ng ibang church, lagi lang nila sinasabi, be ready, kasi may time na tatawagin ka bigla ni Pastor para mag-share ng testimony mo. And doon na-practice yung pagsasalita sa harap ng maraming tao. And lagi lang sinasabi ni Pastor, huwag kang mag-alala kasi mauubos din yung kaba mo. Kaya kapag kayo, may sinabi yung leader nyo na gawin nyo, mag-one verse kayo, gawin nyo lang kahit nakakahiya, kahit nakakakaba, kasi mauubos din yung kaba nyo. Lahat yan, madedevelop din kayo. Kaya ako, produkto lang po ako ng pagsunod. Kapag sinabi nila, Pastor, na ikaw yung mag-share sa ganito, ikaw yung mag-testify dito, sumusunod lang po ako. Kung ano po yung ko ngayon, dahilan lang po dahil nakinig ako at sumunod kila Pastor at Pastora. And alam ko na lahat na nandito, mararanasan din mag-preach, lalo na yung mga nasa process. And lahat kayo, mararanasan natin yung next level natin. Pero lagi natin tandaan, hindi lahat na nagsisimula, nakakatapos. Sino dito yung nag-enroll pero hindi nakagraduate? Di ba may ganon? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tatapusin ko to. Madalas, marami nagsisimula, pero hanggang simula lang, hindi na makatapos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal dito ang intro boys. Bawal dito yung magaling lang sa umpisa. Ang sabi ni Pastor, ang pinapalakpakan, hindi yung nag-enroll. Ang pinapalakpakan, yung nakagraduate. Tayo, nagsisimula pa lang tayo dito sa Raining Light, pero the best na yung ginagawa sa atin ni Lord.
marami na nag-a-admire na maging part ng Reigning Light. Kaya mapalad tayo na tayo dito napunta, tayo nasa part na ng Reigning Light. Kaya maraming leaders dito na ina-admire natin. Alam niyo ba yung mga ina-admire natin ng mga tao, sila yung mga unstoppable na leaders. Sila yung mga unstoppable servant. And yung mga unstoppable na yon, minsan nakikita lang natin yung result. Nakikita lang natin yung resulta sa life nila. Pero hindi natin nakikita paano sila naging unstoppable. Paano sila naging paano nila na-reach yung ganong level. Kumbaga yung nababasa ko sa Facebook na quote, tip of the iceberg lang yung nakikita nila. Pero hindi nila nakikita yung process nun kung paano nila na-reach yun. Kaya yung mga madalas natin i-admire na mga leaders, maraming pinagdaanan yan, maraming testing yan. Kaya yung pagiging unstoppable nila, dapat alam natin paano sila naging ganon. Paano tayo naging ganon? Yung pagiging unstoppable ng Reigning Light, kahit yung maraming sinasabi sa Reigning Light, iba yung nakikita ni pastor, iba yung nakikita ng man of God natin pagdating sa Reigning Light. Focus lang siya dun sa goal. Kasi unstoppable yung pastor natin. Hindi niya pinapakinggan kahit ano yung sabihin sa kanya. Kaya dapat ganun din tayo. In God's kingdom, the unstoppable one is the one who walks in constant obedience. Sino dito yung handa ng sumunod? Amen. Alam ko, handa na tayong sumunod lahat. And a true disciple, hindi yan seasonal. Hindi yan pansamantala. Kundi tuloy-tuloy yung pagsunod niyan. Meron yan constant obedience. What makes us unstoppable is not our talent. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka. Kaya ka unstoppable because of your daily obedience with God. Kapag meron tayong pagsunod, meron tayong teachable heart, meron tayong humble heart, marireach natin yung next level natin. Yung mga leader natin dito sa church, yung mga simula una, na matatagal na dito sa church, hindi yan tumagal dito kasi malakas sila. Hindi yan tumagal dito kasi strong lang sila. May talent sila, magaling sila. Kaya sila nakapag-stay dito sa church, kaya sila tumagal dito kasi marunong sila sumunod. Marunong sila mag-obey kung ano yung sabihin ng man of God natin, ng woman of God natin. Kaya sino dito yung ready na mag-obey? Amen. Merong kwento sa Bible, isang tao, paano siya nagbago and paano siya naging unstoppable despite dun sa past niya. Sino dito yung pangit yung past niya? Di ba lahat tayo pangit yung past? Walang maganda sa past natin. Kaya lang gumanda yung kwento ng buhay natin kasi meron tayong Lord. Gumanda lang yung life natin kasi nakilala natin si Lord. And sabi sa Acts 9 verse 3, so Saul went to Damascus. When he came near the city, a very bright light from heaven suddenly shined around him. Sino dito yung may mga sarili kang plano dapat, pero yung meron ka ng sinet sa mind mo na dapat ganitong age, ganito na yung na-reach ko, ganitong edad, dapat meron na akong bahay, ganitong taon, dapat meron na akong sasakyan. Di ba madalas magplano tayo sa isip natin? Yung successful ka na sa isip mo, kailangan na lang talagang pangyarihin. Ganun na yung nagiging mindset natin. Pero darating yung time, sabi dito, Saul went to Damascus. When he came near the city, a very bright light from heaven suddenly shined around him. Yung akala natin na ito na yung path natin, merong bright light na papakita si Lord para i-stop tayo dun sa nilalakaran natin. Yung akala natin na ito na yung plano ni Lord, pero merong bright light na magiging sign ng pagbabago ng life natin. Yung iniisip natin, yung future natin, higit pa dun yung kayang gawin ni Lord. Meron tayong mga plano na nag-iiba kapag si Lord na yung kumilos, kapag si Lord na yung nagbigay ng daan. Before, nung nasa Manila, ang mindset ko nun, dun na ako gagraduate, dun na ako magtatrabaho, dun ko na i-continue yung future ko, dun ko na i-build yung future ko. Pero, merong ginawa si Lord eh. Kumbaga, nung time na yun, I am making my own path na, ito Lord, ito yung daan ko, ito yung plano ko, ito yung gusto ko, yung pangarap ko, ito. Pero biglang, may bright light sa dinadaanan ko nung time na yun. Nung time na yun, nagkaroon kami ng financial problem, hindi ako makapag-enroll kasi wala kaming pan-tuition. And then, nung time na yun, doon ko na-realize na, hindi
nung time na yon, redirection yung nangyari sa life ko. Kasi before, doon ako dumadaan sa path na ginawa ko. Sa path na under construction kasi ako lang yung gumawa. Nakakita na kayo ng under construction na daan? Di ba yung under construction na daan, sa dulo nun merong road sign doon na parang ginagawa yung daan, ganon. And pag may ganon, hindi mo na makukontinue yung path mo doon. Talagang mag-U-turn ka. Kasi bakit? Under construction yung daan eh. Pero si Lord, binigyan ng redirection yung life ko. Noong time na wala akong pan-tuition, hindi na ako makapag-enroll nun sa Manila, bumalik ako ng Binangonan. And then yun yung time na nakabalik ako kay Lord. Sabi dito sa verse 4, He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul said, Who are you, Lord? The voice answered, I am Jesus, the one you are persecuting. Get up now and go into the city. Someone there will tell you what you must do. There are times sa life natin na si Lord mag-i-speak out of nowhere. Yung akala natin, Lord, ba't naman ganito yung nangyari sa life ko? Bakit naman sumusunod naman ako? Maayos naman yung ginagawa ko. Pero bakit merong challenges sa life ko? Bakit merong problem sa life ko? Si Lord, nag-i-speak sa atin. Nagpapakilala sa atin sa way na yon. Sabi dito, I am Jesus, the one you are persecuting. Sometimes pinagdududahan pa natin si Lord na, Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagsabi nito? Ikaw ba yung naglagay sa akin sa lugar na to? Ikaw ba yung naglagay sa akin sa plan na to? Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Minsan pinagdududahan natin yung plano ni Lord. Pero sabi dito, I am Jesus, the one you are persecuting. Meron time na magpapakilala sa atin si Lord, magbabago yung takbo ng buhay natin. Kapag si Lord na yung nag-decide kung saan ka lalakad, iba na yung mangyayari sa buhay mo. Kapag si Lord na yung nagpakilala sa life mo, iba na yung kilos mo. Kaya sabi dun sa next verse, get up now and go into the city. Someone there will tell you what you must do. Sipin nyo si Saul, uutusan ni Lord na get up now and go into the city. Si Saul, siya yung umuusig sa mga Kristiyano. Siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano. Tapos, uutusan siya ni Lord, get up now and go into the city. Siguro sabi ni Saul, bakit ko gagawin to? Ako nga yung pumipigil sa mga Kristiyano, tapos uutusan ako na pumunta dun. And sa tingin niyo, si Saul susunod o hindi? Kasi si Saul, malamang ayaw niyan gawin nung una. Kasi siya ngayon nagpapapatay ng mga sumusunod kay Lord eh. Tapos biglang siya naman yung bibigyan ni Lord ng instructions. 'Di ba? Parang pakinggan. Pero dahil siya yung naka-experience nung encounter with the Lord, na-change yung perspective niya. Na-change yung paniniwala niya. Nung siya na mismo yung naka-experience kay Lord, nagbago yung buhay niya. Ganon din tayo. Kaya yung mga galing encounter, hindi ka na magtataka bakit nag-transform yan. Bakit nag-iba yung life niyan? Kasi naka-encounter kay Lord. Kapag tayo na mismo yung naka-experience ng love ni Lord, ng ginagawa ni Lord sa life natin, mag-iiba at mag-iiba yung buhay natin. Sa ayaw at sa gusto natin, pag si Lord na yun nag-decide, wala na tayong magagawa. Ang pagdi-disciple, nagsisimula yan sa pag-encounter kay Lord. Hindi ka magiging disciple nang hindi mo kilala si Lord. Hindi ka magiging disciple nang wala kang Lord sa life mo. Ang pagiging disciple, nag-i-start yan kapag nakilala mo na si Lord, kapag na-encounter mo si Lord. Hindi lang one-time encounter yan. Ang encounter natin kay Lord, everyday, sa devotion natin, sa worship natin, sa prayer natin, dun madalas nagpapakilala si Lord. Every situation sa life natin, nagpapakilala si Lord. Kapag ikaw, sensitive ka na, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? God will give you revelation sa situation mo na yan. And dun yung revelation na yan, magta-transform yung mind mo at mag-iiba yung tingin mo dun sa situation mo. Na Lord, kaya mo pala ako nilagay dito sa sitwasyon na so kasi gagamitin mo ako sa ibang tao. Gagamitin mo ako para sa mas malaking vision mo. Kaya meron tayong first point dyan na we must have constant encounter. Every day sa life natin, dapat magkaroon tayo ng encounter kay Lord. Kapag meron tayong encounter kay Lord, doon unti-unti nagtatransform yung life natin. Si Saul, meron siyang sariling plano, meron siyang sariling pupuntahan. Kasi naglalakad sila sa Damascus eh. Malamang meron niyang plano, meron niyang pupuntahan doon. Pero si Lord kinausap siya. After niyang ma-encounter si Lord,
binigyan agad siya ng instructions. Sino dito yung bago pa lang sa church, binigyan ka kagad ng instructions ng leader mo? Yung binigyan ka kagad ng goal. Kahit maliit na goal yan, binigyan ka ng goal. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot dyan sa binigay ng leader mo na yan. Maging thankful ka kasi yan yung pampa-level up mo. Yan yung pampa-next level mo. Yung instructions na yan, yung binigay sa'yo ng leader mo na yan, yung challenge sa'yo na yan, dyan ka unti-unti madedevelop. Kaya sa mga VIP natin, meron ba tayong VIP dito? Pwede ba pataas ng mga kamay ng mga VIP natin? Meron akong challenge sa inyo. Sa mga VIP natin, pwede ba after this Sunday, this week, mamit mo kung sino yung taong ipagkakatiwala sa ni Lord. Yung mag-meet kayo ng tao na yon after netong Sunday na to. And I tell you, merong magbabago sa buhay mo kapag nakinig ka dyan sa tao na pinagkatiwala sa ni Lord. Ang pagsunod sa instruction, isang way yan para mas gumaling tayo. Sa journey natin kay Lord, mahalaga na everyday natin siya ma-encounter. Yung nagkaroon tayo ng encounter last week tsaka last 2 weeks. Yung encounter na yun, hindi pa yun tapos. Isimula pa lang yun. Kasi everyday ma-encounter natin si Lord. Every situation ng life natin, si Lord magpapakilala sa atin. Nung unang beses ako nag-encounter, parang 12 years old ako noon. And that time, hindi pa ganun kalaki yung effect sa akin ng encounter. Kasi 12 years old pa lang ako noon eh. Hindi ko pa alam, hindi ko pa mag-gets masyado, hindi ko pa ano. Pero nung nakita ko kung ano yung ginawa ni Lord, ano yung nangyari dun sa loob ng encounter, unti-unti nagbago yung life ko. Unti-unti ako na-transform. Hindi lang siya in just one snap sa encounter. Talagang journey ko siya everyday after encounter, through devotion, in encounter ko si Lord, and through worship, dun natin ma-encounter si Lord. Kaya thankful ako na hindi aksidente na 12 years old ako nakapag-encounter. Kasi ibang experience yung naranasan ko doon. Iba yung nangyari sa life ko. Kaya sabi sa Acts 9 verse 18 to 20, immediately, something that looked like fish scales fell off Saul's eyes. He was able to see. Then he got up and was baptized. After he ate, he began to feel strong again. Saul begins to tell about Jesus. Saul stayed with the followers of Jesus in Damascus for a few days. Sabi dito, sa ERV, Saul stayed with the followers of Jesus in Damascus for a few days. Soon, he began to the synagogues and tell people about Jesus. He told the people, Jesus is the Son of God. Yung kwento ni Saul before, siya yung umuusig, siya yung nagpapapatay dun sa mga nagsiserve kay Lord, sa mga nagpipreach ng word ni Lord, sa mga nag-expand ng kingdom ni Lord. Siya yung nagpipigil dun. Siya yung pumapatay. Pero ngayon, si Saul na yung nag-share ng word ni Lord. Sabi dito, he told the people, Jesus is the Son of God. Siya na ngayon yung nagpipreach sa ibang tao. Dati si Saul, devoted siya sa mali. Pero ngayon, devoted na kay Lord. Amen? Ganon din tayo. Dati yung life natin, napakapangit, alipin ng kasalanan. Pero after encounter, after natin makilala si Lord, yung life natin, hindi na ganon. Yung life natin, nagbago na. Hindi magbabago pag si Lord na yung kumilos. Pwede makita yung devotion natin through prioritizing. Pang-ilan ba si Lord sa'yo? Kapag ba, pagising mo sa umaga, cellphone o devotion, ang pipiliin mo, cellphone, si Lord ba yung priority mo? Napagpapalit mo ba si Lord? Yung decision natin, nagdedetermine kung ano yung priority natin. Sabi ni Pastor, your decision determine your priority. Paano ka mag-decide sa life mo? Pwede tayo mag-decide sa life natin based on our emotion, based on our situation. Pero remember that the most important thing na pag nag-decide tayo, dapat nagbe-base tayo through our devotion. Kapag hindi tayo nag-base sa devotion, merong emosyon. Amen? Pag walang devotion, merong emosyon. Kung ano-ano yung nararanasan natin, ano-ano yung nalalabas natin, nagagalit tayo, naiinis tayo. And yun, yung resulta yun kapag wala tayong devotion. Kaya let us make sure na everyday meron tayong devotion. Kaya sa number 2 natin, meron tayo dapat constant devotion. Para maging unstoppable disciple ka, first, meron kang constant encounter.
Pangalawa, meron kang constant devotion. Before ka lumabas, before ka kumausap ng tao, before ka mag-ministry, mag-pray muna tayo. Laging luhod bago sugod. Hindi tayo pwedeng sumabak sa gera nang hindi tayo prepared. Hindi tayo pwedeng sumabak sa laban nang hindi tayo nag-training. Kaya maganda na every time na mag-win tayo, every time na mag-consolidate tayo, dapat lagi tayong merong connection kay Lord. Meron tayong devotion kay Lord. Kasi kapag hindi tayo connected kay Lord, wala tayong ibang mapapasa sa mga disciple natin. Maging mahalaga sa atin yung devotion na Lord. Kaya ako ginagawa to kasi hindi lang para sa instructions. Kaya ako ginagawa to kasi gusto kitang mas makilala. Gusto kong makita yung instructions mo sa life ko. Hindi ko ginagawa to para lang sa requirements. Hindi lang dahil sinabi ng leader ko, mag-devotion ako. Lord, ginagawa ko to kasi gusto kong mas mapalalim yung relationship ko sa iyo. And we cannot guide people if we are not guided. Mahirap na gustuhin natin sumunod yung disciple natin tapos tayo hindi sumusunod. Ang hirap maging model kapag tayo mismo nakikita ng disciple natin na sumusuway. Kaya maging wake-up call sa atin na wala tayong ibang papakinggan. Si Lord lang talaga, yung man of God natin. Kasi madali tayong madaya ng emosyon. Madali tayong madaya ng sitwasyon. Kapag yung time na nandun ka sa sitwasyon na yan, kung ano-ano yung papasok sa isip mo. Kapag ikaw merong emosyon na nararamdaman, kung ano-ano na yung masasabi mo. Kaya kapag tayo, walang devotion, wala tayong protection. Mahalaga na meron tayong devotion kasi yan yung nagko-cover sa atin everyday. Yan yung nagbibigay ng guidance sa atin, ng instructions kung ano yung gagawin natin. And I remember na lahat nung nangyari sa akin ngayon, lahat yun, bunga lang ng devotion, bunga lang ng prayer. Before ako magbutuhan, di ko alam kung lahat narinig na yung kwento ko na to na before ako magbutuhan, gusto ko talaga magbutuhan noong time na yon, pero wala akong pera. Wala akong kahit ano, kasi wala nga akong pan-tuition, kaya nga umuwi ako dito sa Binangonan. Pero noong time na yon, wala akong pan-tuition, wala akong pera, pero gusto ko magbutuhan. Noong time na yun, di ko alam kung saan kukuha ng pera. Pero matindi yung faith ko na, Lord, makakapagbutuhan ako. And nung nalaman ng leader ko, 2 weeks bago mag-flight, 2 weeks bago mag-flight, doon nalaman ng leader ko na gusto ko magbutuhan. And isipin, magkano na yung flight nun? Mahal na yon kapag malapit na yung flight. Pero nung time na yon, nag-pray lang ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko po makapagbutuhan. Gusto ko po makapunta doon. Bigyan niyo po ako ng wisdom paano ako makakapunta doon. And sabi lang sa akin ni Lord, nung time na yon, ano yung meron ka? Ano yung meron ka? And habang nagpe-pray ako, sabi ko kay Lord, Lord, bukod sa faith na meron ako, ang meron ako, yung camera ko. Sabi ni Lord, yung camera mo, benta mo. Noong time na yon, kinakabahan ako, syempre, bigay ng papa ko sa akin yung camera ko. And then yung camera na yon, kasama ko na yon simula high school hanggang college. Laging nasa bag ko yon kasi mahilig ako mag-picture. Pero nung sinabi ni Lord na, ano yung meron ka? Sabi ko, Lord, meron akong camera. Sabi ni Lord, benta mo yan. And nung time na yon, sabi ko, Lord, bebenta ko to. Pero, ano yung kapalit? Ano yung meron ako net? Ano yung kapalit nito? Nung time na yon, kapag sinabi ni Lord, sunod agad. Pumunta kagad ako ng Green Hills noon. Nung sinabi ni Lord na ibenta ko yung camera ko. And nung ibebenta ko na yung camera ko, papunta ng Green Hills, masaya ako kasi ang mindset ko, yes, magkakaroon na ako ng budget pang butuhan, magkakaroon na ako ng pera pang pandagdag. Pero nung time na nabenta ko na yung camera, hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko. Masaya ako na malungkot. Masaya ako kasi meron na akong pera pang butuhan, pero malungkot ako kasi wala na akong camera. Ang gulo ng emosyon ko. Pero nung habang pauwi na yun, naiiyak na ako sa bus. Kasi yung camera ko na yun, matagal kong kasama eh. And nung pauwi na ako nun, nagpatugtog ako ng Give Me Faith. Kasi nalulungkot na ako eh, naiiyak na ako eh. Pero nung time na yun, nagpatugtog ako ng Give Me Faith. And habang nasa biyahe ako, niremind lang ako ni Lord na yung devotion ko nung araw na yun,
do not be afraid. Kung ako, naging afraid ako nung araw na yon, lahat ng meron sa akin ngayon, wala. Yung salvation ng family ko, hindi ko sila mawiwin dito kung nagpadala ako dun sa emosyon ko na yon, kung wala akong devotion nung araw na yon. Kasi kung yung emosyon lang papairalin ko, pwede ko ibalik yung binayad sa akin para kunin ulit yung camera. Pero dahil meron akong devotion, sabi ni Lord sa akin, do not be afraid. Kapag si Lord na yung nagsabi, tapakan mo na, lakaran mo na. Kasi si Lord, secured yung future mo dyan. Yung simpleng word na yon, malaki yung impact sa life ko. Kaya every time na may gagawin tayo, may pupuntahan tayo, meron tayong pagdidesisyonan, maganda na meron tayong devotion. Kasi never na mamamali yung decision natin. Kapag meron tayong devotion, meron tayong revelation. Kaya sa number 3 natin, dapat meron tayong constant revelation. Sabi dito, brothers and sisters, I want you to know that the good news message I told you was not made up by anyone. I did not get my message from any other human. The good news is not something I learned from the other people. Jesus Christ Himself gave it to me. He showed me the good news that I should tell people. Yung ginagawa natin, hindi siya galing sa ibang tao. Hindi siya galing sa mga gawa-gawa lang. Yung ginagawa natin ngayon, galing siya kay Lord. Instructions siya kay Lord. Yung pagwiwin natin, yung pagko-consolidate natin, instructions na ni Lord. Sabi ni Lord, go and make disciple. Kaya natin ginagawa yun kasi yun yung sinabi ni Lord. Nung na-receive ni Paul yung vision niya, nagkaroon siya ng revelation and naging all out siya dun sa ginagawa niya, sa pagsunod niya. Despite of everything na nangyari sa life niya, despite dun sa past niya, tumayo siya dun sa mga tao. Nag-stand firm siya dun na ito yung pinapasabi ni Lord. Kahit ano pa yung past mo, kapag si Lord na yung gumamit sa'yo, burado na yan. Kaya kapag ikaw, inassign ka ng leader mo na mag-share ng testimony mo, huwag ka na matakot kasi past mo na yan, nakaraan na yan. Meron ka ng power to share your testimony. Yung power na yan, makakapag-encourage siya ng ibang tao, makakawin niya ng ibang tao. Madalas yung testimony natin parang normal na lang sa life natin eh. Parang normal na lang kapag share natin, pero merong ibang impact yan sa ibang tao. Kapag na-share natin yung testimony natin, iba yung dating sa kanila niyan. Mahalaga na meron tayong revelation kasi word is not enough. Hindi natin pwedeng masabi na meron akong devotion, nakareceive ako ng word. Ano yung revelation mo dyan? Kasi kapag word lang yan, walang mangyayari dyan. Pero kapag ikaw merong revelation dyan, dun mag-i-start mag-transform yung life mo. Kapag may revelation, merong transformation. Dun binibigay ni Lord yung transformation, yung pagbabago sa buhay natin. Kaya every time na we do our devotion, let's make sure na meron tayong revelation. Hindi lang tayo after sa information. After tayo dun sa transformation, every time na we lead people, hindi lang tayo dun sa attendance nila nakatingin. Tinitignan natin kung ano yung transformation ng life nila. Paano natin sila tutulungan. Kaya mahalaga na laging yung mind natin nakaset up na, Lord, ano yung tinatransform mo sa akin? Ano yung binabago mo sa akin? Kapag hindi ka aware dun sa mga mali na nagagawa mo, hindi mo mababago yan. Kaya dapat meron tayong gap analysis. Yung sinasabi ni Pastor na gap analysis, dapat alam natin kung saan tayo nagkulang para next action natin, alam natin kung ano yung tamang step, tamang action na gagawin natin para yung past na ginawa natin, pwedeng mabago, magkaroon ng ibang result. Kaya yung life natin, dapat aware tayo kung ano yung nangyayari. Kamusta ba yung devotion ko? Kamusta ba yung ministry ko? Kamusta ba yung family ko? Lahat ng aspect ng life natin, bantayan natin. Kasi hindi lang tayo yung pinapasok ng kaaway, pati yung taong nasa likuran natin. Kapag tayo nag-lead na ng mga tao, lahat yan nakasunod sa atin. Para yung trend na kung saan tayo pumunta, yun din yung mangyayari sa kanila. Kaya maging maingat tayo sa bawat step natin. Yes, we are not perfect. Pero mahalaga na everyday ng ginagawa natin kay Lord, lumalapit tayo sa Kanya. Kasi yung instructions, napakahalaga nun pag naglilid tayo ng mga tao. Without instructions, we cannot lead people. Hindi natin kayang bigay kung ano yung kailangan nila kapag wala tayong devotion kay Lord, kapag wala tayong revelation na na-receive. Kasi kung ano lang yung meron tayo, yun lang din yung mabibigay natin sa mga tao. Kung wala tayong na-receive kay Lord, wala rin tayong mabibigay sa mga tao. Everything na sasabihin natin sa mga tao, lahat dapat yan galing kay Lord, galing sa man of God natin. Wala tayong ibang ibababa sa mga tao. Kaya excited ako sa mga
leaders na nandito kasi kapag makikita natin yung GC, lahat ng leaders unstoppable. Kahit galing home office, kahit galing school, lahat nag-win, lahat nagdi-disciple. Kaya pwede ba palakpakan natin yung mga leaders natin? Kapag merong revelation, merong transformation yan, nagiging buhay yung ginagawa natin. Kapag word lang yung meron, hindi natin ma-apply sa life natin. Kasi nagkaroon lang tayo ng word, pero wala yung revelation sa atin kung paano natin i-apply, kung paano mangyayari sa life natin. Pero once na revelation yung ma-receive natin, God will give us instructions kung paano mangyayari sa buhay natin. Kaya maganda na yung pag-receive natin ng word, hindi generic. Dapat personal. Dapat every time na meron mag-speak sa harap, kahit boring magsalita yan, we're seeking kay Lord na, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin? Dapat personally, i-take mo yung word na sinasabi nila. Kasi, yung word ni Lord, hindi yan parang gamot na generic, yung mabilis lang makita, mabilis lang hanapin. Branded yan, branded ng Bible yan. Kaya, mahal yung word na yan, iba yung value niyan. Mataas yung value ng word ni Lord. Kapag yan, in-apply mo sa life mo, yung value ng life mo magi-increase. Kaya nag-i-increase yung mga tao dito sa church kasi nag-a-add sila ng word ni Lord sa life nila. Nag-a-add sila ng revelation. Kaya kapag ikaw nag-seek ka ng word ni Lord, dapat hindi lang generic. Ang hanapin mo, personal, branded. Dapat galing mismo kay Lord. Kaya make sure na magkaroon tayo ng revelation na, Lord, kaya ako nandito kasi Lord, gusto ko makita, gusto ko ma-receive kung ano yung sasabihin mo sa akin. Hindi lang para maka-attend, hindi lang para masabi kay ate, kay kuya na nandito ako sa church. But let's come here sa church na, Lord, we're seeking dun sa word na gusto mong i-add sa life namin. Isang word lang ni Lord yung paniwalaan mo. Isang word lang ni Lord yung magkaroon ng revelation sa'yo. Your life will never be the same. Naniwala lang ako na magbabago yung life ko. Naniwala lang ako na you and your family will serve the Lord. Ngayon, nangyayari na. Kaya sa life natin, kahit gaano katagal yan, kahit gaano kahirap yung nangyayari sa life mo, huwag kang susuko. Ang disciple, hindi yan mabilis umayaw. Hindi yan seasonal lang na kapag okay ako, kapag masaya ako. Ang disciple, umulan, bumagyo, pupunta yan. Ang disciple, magkaroon ng problema yan, nandito yan. Kasi bakit? Tinawag ka ni Lord hindi lang kapag okay ka. Tinawag ka ni Lord kapag okay ka o hindi. Magsaserve tayo sa Kanya. Kaya maganda na meron talaga tayong revelation kay Lord. Kapag consistent ka sa obedience na mo, laging fresh yung revelation ni Lord. God will reveal His instructions to you. Kapag wala ng instructions ng life natin, wala nang papupuntahan yung life natin. Kumbaga sa mapa, wala na tayong susundan. Kaya mahalaga na yung instructions, everyday meron tayo niyan. Kapag nagbago tayo, I know, yung disciple natin, magbabago din yan. Kapag ikaw, nandito, tapos wala kang disciple, tapos matagal ka na sa church, meron ka pang chance para mag-disciple, para magkaroon ng revelation. Kasi you cannot contain yung goodness ni Lord, yung blessings ni Lord. Mahirap i-contain yan kasi soon sasabog ka dyan kapag ikaw lang yan. Nakapag-try na kayo maggawa ng yelo? Di ba yung paggawa ng yelo sa plastic, kapag yan, hindi niya na makontain yung tubig, sasabog yan. Ganon din yung life natin. Kapag hindi natin shinare yung goodness ni Lord, yung blessings ni Lord, kinontain lang natin sa life natin, soon enough, mabuburn out tayo, sasabog tayo. And hindi natin namamalayan na mawawalan tayo ng gana kasi butas na tayo. Kaya wag natin hayaan na magkaroon tayo ng butas. Maging empty vessel tayo, maging vessel tayo na, Lord, hindi mag-i-stop sa akin yung goodness mo. Hindi mag-i-stop sa akin yung blessings mo. Magfo-flow to sa mga disciples na tinutulungan ko. Kung ano yung nangyari sa life ko, Lord, mangyayari sa family ng disciples ko, mangyayari sa disciples ko. We're not looking sa ngayon lang. Ang tinitignan natin yung generation ng mga tao. Kaya kapag ikaw may disciple ka, kahit isa lang yan, generation yan, yung nakasalalay dyan. Mahalin natin yung mga tao. Kasi kapag hindi natin minahal yung mga tao, baliwala yung ginagawa natin kay Lord. Kasi God called us to go and make disciple. If we're not doing the discipleship, bakit pa tayo nandito? Sayang lang yung pagpunta natin sa church.
Kasi hindi natin sinishare sa ibang tao. Kaya maging vessel tayo. Inuubos mo yung time mo sa pagdi-disciple, okay lang yan. Kapag inuubos mo yung pera mo sa discipleship, huwag kang matakot. We cannot outgive God. God will give you 10 times better dun sa nilabas mo, dun sa binigay mo. Kaya tayo, pag naging leader tayo, maging all-out leader tayo, all-out disciple. Kaya natutuwa ko kay Kuya Lucy, kasi dun ako galing. Sold out disciple talaga yung binibigay niya. Kasi kapag sold out disciple tayo, Lord, kahit ano na yung meron sa life ko, Lord, sold out, all out, bibigay ko to sa'yo. Hindi na ito mapapakinabangan ng kaaway. Kasi bakit? Sold out na to. Wala na siyang mabibili na kahit anong gento. Sold out na. Kaya sa life natin, maintindihan natin na kapag nandito na tayo sa church, sumusunod na lang din tayo. Why not we give your 100%? Wag nang partial lang. Kasi yung partial na yan, partial din yung blessings mo. Partial lang din yung transformations mo. Hindi natin kayang i-outgive si Lord. Kaya, nung time na si Paul, na-transform siya, nag-preach siya, he preached the word of God. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot kasi binago lang din siya. And dahil doon, maraming na-save dahil sa kanya. Kung ano yung nangyari kay Saul, kay Paul, ganun din yung mangyari sa life natin. Na ginamit ni Lord from pangit, gumanda yung life niya kasi ginamit ni Lord. And yung life natin, dating pangit lang din yan. Walang maganda sa kwento natin. Gumanda lang ngayon kasi kasama na natin si Lord. Ginagawa na natin yung vision ni Lord. And last point, constant preaching. Sabi ni Lord sa Acts 20 verse 24, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to do good news of God's grace." Si Lord, binigyan tayo ng Great Commission to go and make disciple. Ganon din kay Paul. Meron siyang task na binigay kay Paul. Binigyan siya ni Lord ng task to testify the good news of God. Ganon din yung gagawin natin. Kung ano yung ginagawa nila, yun lang din yung susundan natin. Kaya let us not stop doing the vision. Let us go and make disciple. Every time na nasa free time tayo, gamitin natin para kay Lord, para hindi tayo pakinabangan ng kaaway. Kasi kapag meron pa tayong reservation, pwede kang balikan ng kaaway dyan. Kaya maganda na yung mga bagong encounter, maganda mag-engage talaga kayo sa mga leaders nyo, sa mga cell group, winning, consolidation, kasi doon talaga ma-accelerate yung life nyo. Nakakatuwa talaga yung church ngayon kasi hindi lang primary ang kumikilos. 144, 1728, makikita mo sa iba't ibang campuses, nag-win, nagko-consolidate. Minsan magkakagulatan na lang kayo, nandun rin sila sa same school. Kaya dito sa church, hindi nagfa-function dito. Lahat dito nagfa-function according to God's will. Kaya yun nila ginagawa yung pag-win kasi dati sila lang din yung tinutulungan. Sila lang din dati yung ganon. You have a purpose kung bakit ka nabuhay. Si Lord, binigyan ka ng assignment. Hindi natatapos yung journey natin kapag nakakilala lang tayo kay Lord. Yung journey natin, nag-i-start pa lang dun sa pagkakilala natin kay Lord. And yung gagawin natin to share the good news of God, we need to share kung ano yung ginawa ni Lord. Before, nung nandun pa ako sa dati kong leader, ikutin namin, Darangan, Makamot. Maghahanap kami ng iwa-one verse namin, ng masyesharean namin. Kahit nakatambay yan, shesharean namin yan. Way back 2018, 2019 yung time na yon. Pero sino man yung makita namin doon, shesharean namin yan. Lalakad kami, paikot, Makamot, hanggang Darangan. And noong time na yon, wala naman kami na win. Pero, na-build kung paano kami mag-approach sa tao. Na-build kung paano kami mag-share sa tao. Paano kami mag-build ng conversation sa tao. Yung ginagawa sa iyo ng leader mo, intentional yan. Kung bakit kanyan pinupush na mag one verse. Kasi para sa next level mo yan. Susunod, hindi na ikaw yung tinutulungan. Ikaw na yung tumutulong sa ibang tao. Susunod, hindi na ikaw yung nagte-thank you lang. Susunod, ikaw na yung yung mga disciple mo na yung magte-thank you sa'yo. Kasi ginamit ni Lord yung life mo para mabago yung buhay nila. Kaya yung mga instructions, yung mga guidance ng mga leaders natin, huwag tayong matakot. Next level natin yan. Sabi ni Pastor, yung mga leader natin, meron yung mga instructed tongue. Yung instructed tongue nila, kapag sinabi nila sa atin yan, ginawa natin, hinakbangan natin, nag-i-step up tayo dun sa next level natin.
kumbaga dun sa hagdan, humahakbang na tayo papataas. Wala nang disciple dito na pababa. Wala nang disciple dito na hindi mag-win, hindi magko-consolidate. Wala nang disciple dito na walang disciple. Lahat ng leaders dito sa church magiging fruitful, fruit that will last. Kasi yung nakasalalay dyan, generation ng tao dito sa Binangonan. And soon enough, hindi lang taga Binangonan yung mawiwin yan. Kahit saang lugar pwedeng pumunta dito. Kasi we are able and available. Yung mga disciple ko, hindi naman lahat yan galing dito sa Binangonan. Meron akong disciple galing Pampanga, galing Cavite, galing Quezon. Pero lahat sila nag-stay dito. Kasi nakaramdam sila ng pagmamahal galing kay Lord. Nakaramdam sila ng transformation galing kay Lord. Kaya wag mong limitahan yung sarili mo. Kahit saang lugar pwede kang gamitin ni Lord. Kahit saang school, pwede kang gamitin ni Lord. If you are a student, use your time, use your year na ma-expand yung kingdom ni Lord dyan, na magkaroon ka ng successor dun sa school na yan. Kasi soon enough, gagraduate ka dyan, pero yung legacy mo maiiwan. Kaya maganda na huwag tayo mag-stop na mag-preach ng word ni Lord. Kahit sino pa yung kaharap natin, matanda, bata, let us treat them as the same. Share to them the word of God. Yung disciple na obedient, hindi mapipigilan mag-share ng word ni Lord yan. Pansin nyo yung mga leaders natin dito, kaya nag-grow yung church, hindi lang dahil sa leader mo yan, dahil din sa iyo yan. Kaya nag-grow yung team nyo kasi katuwang ka ng leader mo. Hindi kayang mag-grow ng isang leader, hindi kayang ma-reach na isang leader yung 144, 1728 kung siya lang mag-isa. Dinuduplicate ng mga leaders kung sino sila. We produce who we are. Kaya ikaw, ingatan mo yung testimony mo, ingatan mo yung life mo kasi yan yung tinitignan ng mga disciples mo. We cannot lead other people kung tayo mismo madumi, kung tayo mismo may ginagawang kalokohan. Ang hirap humarap sa mga tao na tayo hindi pure, hindi tayo pure. Kaya yung nangyayari sa disciple natin, nagfo-flow lang din yun. Kung ano yung nangyari sa life natin, yun lang din yung mangyayari sa life nila. Hindi natin pwedeng i-contain yung mga nararamdaman natin, yung mga nararanasan natin sa Lord. Hindi yan pang sa atin lang. Pang lahat yan. Yung buong Binangonan, mawiwin yan. Ang laki na ng connection ng Rizal, ng Reigning Light dito sa Rizal. Kahit sa G12 National, meron tayong connection. Kaya wag kang matakot kapag pinush ka ng leader mo dyan sa pinapagawa sa'yo. Kasi kaya ka pinush ng leader mo dyan, meron siyang tiwalas na magagawa mo yan. Meron siyang tiwala na soon, ito yung nakikita niya sa'yo na ikaw naman yung nagpupush sa mga disciple mo to go and make disciple. Yung time na nag-serve ako kay Lord, 12 years old lang ako noon. Hindi ko maintindihan yung ginagawa ko. Kasi 12 years old ako eh. Ang alam ko lang, umaten, pumunta. Pero nung time na yon, ang meron lang ako, obedience. Obedience lang yung meron ako. Kahit saan ako papuntahin ng leader ko noon, pupunta ako. Kahit saan ako pasamahin ng leader ko noon, sasama ako. May pera o wala, sasama ako. Gagawan ko ng paraan yan. Magbebenta ako ng Graham sa school. Mag-iipon ako, magtitira ako ng baon ko. Kasi bakit? Merong pinapagawa yung leader ko para sa next level ko. Kaya ganun ako nagsimula sa church. It's not easy. Pupunta ka sa church na ikaw lang mag-isa. Dumating pa sa time na pupunta ako sa church, maglalakad ako mula Palangoy hanggang auditorium kasi bakasyon. Wala akong pera. Hindi ako makahingi sa lolo ko. Mag-isa lang ako that time. And papunta pa uwi, lalakarin ko yun. Hindi ko kinukwento sa iba yun. Kasi wala akong pamasahe kasi nahihiya ako that time. Pero ang alam ko lang, ginagawa ko yun kasi mahal ko si Lord. Kapag ikaw, true disciple ka, meron pera o wala, pupunta ka. God will provide. Hindi ka mapipigilan ng mga bigay ng kaaway na yan. Yung walang pera, hindi dahilan yan para hindi ka makapunta. Hindi ka makapag-encounter. Hindi dahilan yan. Gagamitin ka at gagamitin ni Lord sa plano niya sa'yo. Kaya dapat, every time na meron kang challenges, alam mo sa sarili mo na, Lord, challenges lang to. Kaya kong pagtagumpayan to. Meron pang time na kapag bibilog ng Sunday, wala kang makabilog kasi wala ka pa naman disciple eh. Nung inangat ako ni Lord, ang disciple ko nun, puro 11, 12, puro bata. Kapag magbibilog na, wala akong makasama sa bilog. Puro bata lang din. Nakakalungkot yung time na yon, pero alam ko, God is preparing me to something big. Lahat yon part yun ng practice sa akin ni Lord, part ng training ko yon. Kasi soon,
And sabi ni Lord, ang lahat na mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Noong time na pinagkatiwalaan ako ng maliliit, ng mga bata na yon, sabi ni Pastor, wag mo silang i-treat na bata. I-treat mo sila na matured para yung mindset nila maging matured din. Ngayon, yung mga 11 years old na yon, kasama ko pa rin hanggang ngayon, 13 years old na sila. Hindi ka pipigilan ni Lord dyan. Hindi ka mapipigilan ng kaaway dyan. Kapag si Lord na yung nagtakda niyan, nagbigay niyan, God will use you. Maraming challenges, maraming bibigay yung kaaway para hindi matuloy yan. Pero alam mo sa sarili mo na, Lord, ngayon lang to. Dumating yung time na kapag bibilog, hindi ko kasama yung family ko. Hindi ko kasama yung mga kuya ko, yung mga pinsan ko. Wala akong kasama. Ako lang. I started serving the Lord 2017. 12 years old ako. And ngayon, 2018, 20 years old na ako. Ngayon, kasama ko na yung family ko nagsiserve. Hindi mabilis, hindi madali. Pero God will make a way para mapangyari kung ano yung pinangako niya. Dumating yung time, nagsulat ako noon sa papel. Sabi ko, sa papel na yon, ang pinakita sa akin ni Lord, ang pinakita sa akin ni Lord, buo na yung strong 12 ko at kasama ko na yung buong family ko na nagsiserve kay Lord. Dinrawing ko pa yung 12 disciples ko dyan. And dinrawing ko rin yung family ko. That year, 2018, August 1, 2018. And ngayon, August 23, 2025, I am testifying na lahat to nangyari na. Yung 12 disciples na pinagpe-pray ko, higit pa doon yung binigay ni Lord. 45 na kami sa team namin ngayon. And yung family ko, hindi lang yung kaming dalawa ng kuya ko, pati yung mga kapatid ko na nasa ibang lugar, kasama ko na ngayon nagsiserve kay Lord. God will make something greater than you expect. Kung ano yung naiisip mo, higit pa dyan kung ano yung kayang gawin ni Lord. That time, sinulat ko lang yan by faith. Sinulat ko lang yan na yan yung nabivision ko. Pero hindi ko alam na 2025 mangyayari sa life ko. Kaya kapag meron sa atin na, Lord, bakit ang tagal? Bakit walang nangyayari? Just wait and be faithful kay Lord. Kasi gagawin, yung pangako ni Lord, hindi niya makakalimutan yan. Mangyayari at mangyayari yan sa life mo. Ngayon, as I look back, akala ko walang nangyayari. Akala ko walang nagmamanifest. Lagi kong pinagpe-pray, Lord, bakit wala akong makitang manifestation? Yes, naka-apartment ako, Lord, anong next? Yes, nasa home office ako, Lord, anong next? Pero pinakita sa akin ni Lord na, tignan mo yung ibang aspect ng life mo. Yung kwento mo, hindi lang lagi about sa'yo. Yung kwento mo, about din sa ministry mo, about sa family mo. Huwag mong sarilihin lang. Noong time na yon, pinakita sa akin ni Lord na dati nagsiserve ka, ikaw lang mag-isa. Pero ngayon, nagsiserve ka, kasama mo na yung family mo. Pinarealize sa akin ni Lord na during those moments, ang meron lang ako, obedience. Sumunod lang ako sa kung ano yung sinasabi ni Pastor, sa kung ano yung sinasabi ng man of God ko, sa kung ano yung sinasabi ni Lord. And yung pinakita sa akin ni Lord, manifestation ng life, ng manifestation ng word niya, dahil nagkaroon ng revelation sa akin na, Lord, na, Bon, ito yung mangyayari sa life mo. Soon, magkakaroon ka ng complete 12. Soon, makakasama mo yung family mo. And noong time na yan, 13 years old lang ako nung sinulat ko yan. Regardless of your age, gagamitin at gagamitin ka ni Lord. Kung ako lang, wala akong lakas ng loob na kunin yung mga kapatid ko kung saan silang lugar. Wala akong lakas ng loob na galing Pampanga, papapuntahin ko yung disciple ko dito, galing Cavite, galing Quezon, pag-i-stayin sa apartment. Wala akong lakas na loob na nagawin yun kung ako lang. Kasi wala naman ako eh. Wala nga akong pantuition. Pero si Lord, sabi niya sa word niya, God will provide. God will make a miracle in your life. Na yung mga tao na yan, pinagkatiwala sa iyo ni Lord, siya yung magpo-provide ng pangangailangan yan. If it's God's will, if it's God's will, it is God's will. Si Lord yung magbibigay sa iyo ng panggastos dyan. Huwag kang matakot mag-spend sa mga tao mo. Huwag kang matakot mag-invest sa mga disciples mo. Kasi soon, yan na yung mga magli-lead. Yan na yung mga next in-line leaders sa church. Kaya natin sila ginagawang great leaders kasi soon, tayo na yung magko-coach sa kanila na ganito yung gagawin mo. Tayo naman yung uupo sa side, mag-guide, mag-help sa kanila paano mag-lead. Kaya huwag kang matakot i-share kung ano yung binigay sa iyo ni Lord. Huwag kang matakot kung ano yung share sa iyo, binigay sa iyo ni Pastor.
Kasi lahat ng binibigay sa'yo ni Pastor, kapag sinare mo yan sa disciple mo, kung ano yung anointing na na-receive mo, yun din yung anointing na marireceive ng mga disciple mo. Yung papa ko, naniniwala ko na soon, uuwi siya dito, hindi na siya babalik sa ibang bansa, and magte-testify din siya dito sa stage na to. God will make it happen. Hindi ko alam kailan, hindi ko alam kung paano, pero Lord, kung paano mo pinangyari, year 2018, ngayon 2025, etong promise mo sa akin, ganun mo din pangyayarihin yung pagsunod ng papa ko. Broken kami physically, pero I know that the Lord will fix us spiritually. Hindi ko magawang yakapin yung mama ko. Hindi ko magawang masabi mag-I love you sa mama ko. Pero ngayon, nakita ko kung paano siya mag-serve kay Lord. Kapag si Lord na yung nag-touch sa heart natin, wala na tayong magagawa. Kahit sabihin ko kay Pastora, pinatawad ko na yung mama ko, pero hindi ako nagre-reply. Nung nakita ko nandito yung mama ko nagsiserve, nakita ko nandito yung mga kapatid ko nagsiserve, si Lord na yung nagtatouch sa heart natin na itodo natin, na gawin natin. Constant obedience makes a disciple unstoppable. Kapag ikaw meron constant obedience, you will be unstoppable. Lahat ng disciple dito, I decree and declare, you will be unstoppable. Anuman problema, anumang sitwasyon, you will be unstoppable. Si Paul, kahit anong hadlang sa kanya, anong persecution, anong pagsubok, hindi siya mapipigilan. Kasi bakit? Meron siyang constant obedience kay Lord na, Lord, binago mo ako, nung time na na-encounter kita, transform mo yung life ko, binagyan mo akong revelation, and now, I am preaching to those people, Lord, para makakilala sa'yo. Ganon din tayo gagamitin ni Lord na, Lord, sa campus na to, gagamitin mo ako. Sa school na to, sa lugar na to, kung nasan ako, gagamitin mo ako. Do you want to be unstoppable? Gusto mo ba maging unstoppable? Start with constant obedience. Yung mga small instructions, malaking impact yan sa life natin. Yung mga small guide na binibigay ni Lord, ni Pastor, ng mga leaders natin, malaki yung impact niyan sa future natin. Before, pinapapunta lang ako sa pastoral, pinapapunta lang ako sa Rogers. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ngayon, nare-realize ko, kaya ako pinapunta doon, kasi pinaprepare ako para sa future ko. Your situation doesn't define your destination, but your obedience will. Kapag ikaw nagkaroon ka na sa heart mo ng stone heart, hindi ka na marunong sumunod, hindi ka na marunong mag-obey sa leader mo, hindi na kayang ibaguhin ni Lord yung life mo. Let us humble ourselves na, Lord, kaya nangyari sa life ko to, kaya nag-transform yung life ko, kasi ginamit mo yung tao na to. Kasi inopen mo yung heart ko na magbago. Binigyan mo ako ng revelation. And right now, pwede ba tumayo tayo? And sabi ni Pastor Nonon, your expectation determines your portion. No expectation, no portion. Kapag wala kang ina-expect ngayon, wala kang marireceive. No expectation, no portion. Kapag wala kang ina-expect ngayon sa life mo na gagawin ni Lord, huwag mong asahan na merong gagawin dyan si Lord. Huwag mong asahan na meron kang marireceive. Kasi wala kang ina-expect. Kaya right now, as we worship God, pwede ba mag-expect tayo kay Lord? Pwede ba pumikit tayo ngayon and i-worship natin si Lord na, Lord, right now, I'm giving my 100%. I'm giving my all out, sold out leader sa church na to, Lord. I believe, Lord, na hindi mo kami ginamit para lang sa sarili namin. Naligtas kami, Lord, kasi gagamitin mo kami para sa ibang tao. Pwede ba i-worship natin si Lord? Huwag mong hayaan na mapigilan ka ng katabi mo ngayon. Ikaw at si Lord lang. Just receive the miracle. In this place, oh, the Receive the Holy Spirit of God. Lord is here. A miracle can happen now. We're in this place, for the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill us with your love, your love. Surround us.
Lord, we're receiving that, Lord, obedience makes us unstoppable. Obedience unlocks God's power in our life. Lord, anything na hingin namin sa inyo, Lord, mapangyayari namin kasi, Lord, sumusunod kami sa inyo. Lord, kung ano man yung meron sa life namin, anong sitwasyon yung meron sa life namin, Lord, you can turn it around. You can change our lives, Lord. We want to be unstoppable disciple. Gamitin mo kami, Lord, para sa expansion ng kingdom mo. Lord, we are praying to have constant obedience. And Lord, we want to encounter you daily in our lives, Lord. We want to devote our lives in you, Lord. Yung devotion namin, mas pahalagahan namin, Lord. Yung devotion namin, Lord, mas bigyan namin ng value. Kasi, Lord, ito yung nagbibigay sa amin ng instructions. And Lord, we may not just receive the word, but also revelation that will transform our lives, Lord. Revelation that leads us to transformation. And Lord, help us and give us power, give us confidence to preach the word of God. Ano man yung shesheran namin, bata, matanda, Lord, alam namin na ititreat namin to ng pantay, Lord, dahil wala kaming ibang, hindi magkaiba yung pinipreach namin, Lord. You are the same God, Lord. Kung ano yung pinipreach namin sa mga tao na nandito sa church, yun din yung pinipreach namin sa mga tao sa labas. Lord, wala kaming ibang kwento kundi kwento mo lang. Lord, yung life namin naging maganda kasi kasama ka na namin. And Lord, huwag namin hayaan na maalis kami sa presence mo. Let your presence, Lord, surrounds us. Let your Holy Spirit come sa life namin, Lord. And Lord, we're praying na ang bawat leaders, Lord, we may be able to learn to listen to the Word of God. Listen to the instructions of our man of God and woman of God. Because, Lord, this is for our next level. And Lord, kung ano yung legacy, ano yung mangyari sa life namin ngayon, ano yung maiwan namin dito, mabuild namin na mga tao, Lord, this is for your next generation. Hindi to para sa sariling glory namin, Lord, but this is for your name. For your name alone, Lord. Wala kaming ibang audience. We have the audience of one. And Lord, right now, yung nangyari sa life namin, Lord, hindi yun ka-glorifying sa life namin, kundi, Lord, no face, no name, only Jesus. Nangyari sa life namin yun kasi, Lord, ikaw yung kumilos. Ikaw yung nakita sa life namin. And Lord, we thank you, Lord, for this day. Thank you for opening our heart, our mind to receive your word, Lord. May this word penetrate into our heart. May this word penetrate, Lord, na ma-apply namin to sa life namin. And Lord, we thank you, we glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.